Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Ang bilis ng araw mga kapatid. The book that we're gonna discuss today is in the book of Philippians. The book of Philippians. Jesus found in the book of Philippians. Ano ang foundational verse natin diyan? Ano yung ating hihimay-himayin? Okay? What are we going to break into pieces the Word of God para maintindihan natin, mga kapatid? Ito na. Ang verse natin today is from the book of Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Philippians 3, 13 to 14. Sabayan niyo ako magbasa. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Basahin natin sa Tagalog itong sulat ni Paul para sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Napaka-powerful ng verse na yan mga kapatid. Tayo, pressing towards the goal that Jesus Christ may inihahandang prize sa atin. This is Paul's letter to the believers in Philippi. Okay? Mga Philippians ang tawag dito. Okay? Ang lugar, Philippi. Maliit na simbahan lamang ito. Pero itong Philippi na ito ang nag-support sa mga ministries ni Paul. Bakit? Na-disciple sila ni Paul. Naturuan sila ng pagmamahal sa Diyos. Naturuan sila ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. The writings of Paul in Philippi or in the book of Philippians, mga kapatid, is punong-puno ito ng spiritual thing after another. Ibig sabihin, pag binasa natin ang book of Philippians, puro spirituality ito. Puro katatagan, puro pagmamahal, puro paglilingkod, puro pagsaserve. It is full pack of spiritual thing after the other. And we can see yung heart ni Paul dito. When we hear, Paul is saying, kung babasahin natin Philippians chapter 1 verse 21, nandito yan sa Philippians. Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. One day, ituturo ko sa inyo yan. A very short verse, pero pwede nating pag-aralan sa Sunday service. O pwede ko ituro dito sa morning devotion kung ano ang nilalaman yan. For me, to live is Christ and to die is gain. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Gaano kalalim yun? How deep is the context of Philippians 1:21. Kaya nga spirituality ito Maintindihan nating mabuti. Pag binasa naman natin yung Philippians chapter 2, verse 10 to 11, ito naman ang sinabi ni Paul. At the name of Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Alam niyo, walang pinagkaiba yan. Nung panahon ni Paul, sumusulat siya sa mga tao. Pinapadala niya sa bawat churches. Ini-inspire niya, mga kapatid. Same thing, yung mga kagaya kong pastor na nagla-livestream, nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ako kontento, mga kapatid, yung mapapanood natin ng mga 1 minute, yung mga 30 seconds, it is motivational. However, itong morning devotion natin, ini-expound natin for you to have a deeper meaning, a deeper understanding.
para pag nakita mo yung verse, alam mo, ikaw mismo sa sarili mo naintindihan mo siya. You yourself believe, you yourself will stand with the truth, and you know the context of that verse. So dito sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, same thing ang principle ng morning devotion. Why are we sharing the gospel? Why are we spreading the gospel? Bakit ko kayo ini-encourage? Why am I encouraging you to share the morning devotion to your friends, your families, your relatives, to your office mates, sa lahat sa atin mga kapatid? Why am I encouraging you? Bakit? Kasi ang gusto nating lahat, that in the name of Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Ang purpose natin, yung mga kaibigan natin, kapamilya natin na hindi naniniwala, walang pagkakilala kay Jesus Christ, sambahin, purihin, at dakilain, at i-declare nila na Jesus Christ is my Lord and personal Savior. Philippians 2 verse 10 to 11. Ano naman ang sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 10? Ito naman, bakit tayo nagmo-morning devotion? Bakit tayo nag-share ng morning devotion? Philippians 3 verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Para maintindihan ng mga tao, bakit namatay si Jesus Christ? Kanino siya namatay? Papaano siya namatay? Kaya tayo dapat ang morning devotion that as we learn every day, every part ng buhay natin, natututo tayo araw-araw sa pinagdadaanan natin. Nare-rebuke, nako-correct, napapaalalahanan. And to tell you this, hindi po ako exempted dyan. Every day, I should learn. Every day, I love rebuke. Pag ni-rebuke ako, I love that. Every day because we, as human, ako po bilang tao rin, we come into challenges, we come into circumstances. Pero pag na-realize natin kung bakit namatay, para kanino namatay si Jesus Christ, ito ang sasabihin natin, sabi ni Paul, Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang lalim nun. Isipin mo, Kristiyano ka. Tapos sasabihin mo, gusto ko maging katulad ni Jesus Christ kung paano siya namatay. Sino may gusto nung ganun? Pero pag naintindihan natin ang puso ng Panginoon Diyos, marirealize natin. When I come to a point na, oo nga naman, ano ba naman itong suffering na nararanasan ko? Ano ba naman itong suffering na nararanasan natin compared sa suffering ni Jesus Christ? Kahit na ganun ang dinanas ni Jesus Christ, ano sabi niya sa tatay niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At pag naintindihan natin ito mga kapatid, nare-release yung nasa puso natin. Nare-realize natin kung si Jesus Christ nga tiniis niya yun para sa akin. Bakit hindi ko rin kayanin? Ang sinusundan ko si Jesus Christ. That leads us to another spiritual thing. Nakuha niyo yung sequence? Yung Philippians chapter 2 verse 10 chapter 2 verse 10 to 11. At the name of Jesus, sambahin natin siya. Kilalanin natin siya. Tapos, pag nakilala na natin si Jesus Christ, malalaman natin ngayon yung power ng resurrection niya. Yung dinanas niyang hirap para sa ating lahat. At pag nakilala natin ang lubos si Jesus Christ, when we come to know Jesus Christ fully in our life, that we grow deeper with the knowledge of the truth, ito ngayon ang sasabihin natin. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganda nito mga kapatid. Wala tayong hindi kakayanin dahil si Kristo ang nagpapalakas sa atin mga kapatid. Sabi ng 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, nakaka-bless talaga yan. Nakaka-encourage ang book of Philippians. There is no other New Testament letter
that contains a razor sharp, napakatalas na ano yan, focus. Ano yung focus? Sa price. Which he identifies as the upward call of God. Yun yung price natin. Kanino natin matatagpuan yung premyo? Kay Jesus. Kay Jesus. Kaya nire-remind ko ang sa ating lahat. This was a reminder to me. Whatever people will do to you, leave it to God. Kasi pag nag-react ka, pagka nag-retaliate ka, pag nagalit ka, at nagpadaig ka sa emosyon mo, sa galit mo, mga kapatid, may mawawala sa atin. Yung price, yung upward call ni Lord. Yes, magre-react, pero mag-repent. Mag-humility, i-humble ang self sa Panginoon. We confess our sins to God. That's the right thing to do. Kasi bakit? Sabi ni Lord, teka muna, wag mong hayaang mawala yung price na ito. Mag-focus ka lang dito sa price. Focus ka lang dito. Huwag kang magpa-distract dyan. Talagang i-distract ka ng kaaway. Talagang i-distract ka ng mga nangyayari sa buhay mo, pero mag-focus ka dito sa price. Kasi once na lumiko ka na pakaliwa, lumiko ka na pakanan kasi nagpadala ka into something, lalong-lalo na yung emotion, yung will natin, hindi na tayo makakapag-focus sa price, mga kapatid. In Philippians, saan natin makikita si Jesus Christ? Jesus is our price. Yan ang Book of Philippians. Focus. Itong single word na ito na makikita natin sa Book of Philippians, mga kapatid, ito ang susi para magkaroon tayo ng tagumpay sa lahat ng endeavors natin sa buhay. Focus is the key to success. Sa church, focus is the key para maging tahimik ang church. Focus is the key for us to become a happy family church. Focus is the key sa isang masayang sambahayan. Focus is the key sa isang masayang pagkakaibigan. At makikita natin yung word na focus right at the center of the writings of Paul in the Book of Philippians. Sabi sa Book of Colossians, dadagdag ko lang sa inyo ha, Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above. Ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ito rin ang heart ng Book of Philippians. Sabi ng Philippians 3:13, this one thing I do. Yun ang ibig sabihin ng focus. Ito lang ang gagawin ko. Dito ako nakafocus. Dito ako nakatuon. This one thing I do. Mga kapatid, the ability to obtain and to maintain focus is one of the key major elements that is necessary for spiritual growth bilang Kristiyano. Mag-focus sa Word. Mag-focus sa pinapagawa ng Diyos. Huwag magpadala sa kung ano-ano man. Huwag magpadala sa kaaway. Mag-focus tayo and then we will have yung tinatawag na spiritual growth. So ibig sabihin, keeping Jesus Christ, knowing Jesus Christ, our prize, knowing Jesus Christ, putting Him in the center of our life will lead us to what? I will share you these points. Very important things, mga kapatid. Okay? 4. Very important things that keeping Jesus Christ our prize. Number 1, focusing on our prize will keep our priorities in order. Amen. Sabi ni Paul, this one thing I do. Okay, basahin natin ulit yung verse para maintindihan natin, malinawan natin ha. Okay, sabi ni Paul dito, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Nakikita nyo yan? One thing I do. Ibig sabihin, sabi ni Paul, focus on our prize. It will keep our priorities in order. One thing I do. Ano ba ang priority mo, mga kapatid? Not 10 things, hindi 5 things, hindi 2 things. Sabi ni Paul, but this one thing I do. When we are focused in one thing, it will keep our priorities in order. Kaya ang gagawin ng kaaway, guguluhin ka niya. At kami po mga pastor, kayo mga Bible study teacher,
Mga cell group leader, alam nyo ba habang nagpe-prepare kayo ng message, guguluhin kayo ng kaaway? Guguluhin kayo ng kaaway. Kasi ayaw ng kaaway na mag-focus ka sa message ni Lord. Guguluhin ka ng kaaway pagka ikaw ay nagpe-prayer meeting. Pagka ikaw ay nagse-cell group kasi ayaw ng kaaway na mag-focus kayo sa ministry nyo, sa gawain ng Panginoon Diyos. So ibig sabihin, sabi ni Paul, this one thing I do, focus will keep our priorities in order. Pag tayo nag-set na tayo ng goal, our goal will then begin to define us. Mag-set tayo ng goal. This one thing I do. This 2024, ilang taon na akong walang trabaho, magfo-focus ako sa paghahanap ng trabaho. Parties, celebrations, yung mga ina-attenan kong ganito, yung sinasamahan kong ganito, yung pinupuntahan kong ganito, teka muna, stop muna yan. Wala muna ako event na pupuntahan ngayon. Magfo-focus ako sa paghahanap ko ng trabaho. This 2025, magfo-focus ako para makaipon ako. Para makaipon ako. Kasi meron akong gustong bilhin sa family ko. Meron akong gustong i-provide sa mga anak ko, magfo-focus ako. Pag nakafocus ka ng ganun, mga kapatid, yung priorities mo in order. Hindi mo na ako bibili ng bag. Hindi mo na ako bibili ng alahas. Hindi mo na ako bibili ng A, ng B, ng C, ng D. Kasi ang focus ko, maibili ko yung nararapat para sa family ko. Yan ang focus. Kaya sabi ni Paul, this one thing I do. And as a church, tayo po bilang simbahan, ang focus natin this 2024, this 2025, win souls, making disciples. Focus natin yan. Huwag tayo magpapadistract. Kasi tututulan yan ng kaaway. Point number 2. Si Jesus Christ ang prize natin. Sa Kanya tayo nakafocus. Focusing on Jesus. He is our prize. Ito na. Will give us a forward-looking mindset. Will give us a forward-looking mindset that is very important to our spiritual growth. Ano sabi ni Paul? Many of us, mga kapatid, we are prone to spend so much time looking around us, looking behind us, looking our past mistakes, looking our past victories. Tinatanaw pa natin yung nakaraan natin. Tinatanaw natin yung, nung araw ganun ako eh. Nung araw ganito ako eh. Nung araw ako yung ganyan. Nung araw ako yung ganito. Nung araw ganito. Tinatanaw natin yung mga achievements natin noon. Tinitignan lagi natin yung paligid natin. Tinitignan natin yung mga nasa likod natin. Hinahabol natin yung nasa unahan natin. Ano sabi ni Paul? Forward to those things which are ahead. May forward-looking mindset ka. Mga kapatid, focusing on Jesus will lead us to what? To a very wise forgetfulness about our past. And by doing that, it will enable us to continue to make sure to reach, mga kapatid, or to exceed what we can handle. Ganda niyan. Sabi ni Paul, forward lang. Huwag na lumingon, baka matisod ka pa eh. Sabi ng mga elders natin, ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Somehow applicable yan. Pero pag nagta-travel ka, huwag kang lingon. Baka hindi mo namamalayan, meron na palang obstacle sa harap mo, matisod ka kasi lingon ka ng lingon. Kung saan ka nakatingin, focus ka lang. Focus lang tayo. Forward to those things which are ahead. Pangatlo, okay? Keeping Jesus as our focus. Prize si Jesus Christ ha. Si Jesus Christ ang prize natin. Keeping Jesus as our focus will bring a fresh passion to our lives. Will bring a fresh passion to our lives. Will gives us motivation. That will give us a desire to do what is required of us for our spirituality. Pag nakafocus tayo kay Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng passion. Nagkakaroon tayo ng desire. Nagkakaroon tayo ng motivation kung ano yung kailangan natin. Sabi ni Paul, I press
Okay? Basahin natin ulit. Sabi niya, forgetting those things, which are behind, reaching forward to those things which are ahead. Pangatlo. Ito yung pangatlo. I press toward the goal. Minomotivate niya yung sarili niya. I press towards the goal. This word press, it carries parang may intensity ito eh. I press, parang china-challenge niya yung sarili niya. Nakakita na ba kayo ng mga hunters? Yung mga mangangaso. Okay? Yung mangangaso, ano yan? Focus, determined yan. Pag nang hunting yan sila, hindi yan uuwi nang walang dalang na hunting nila. Yun yung determination, determined ka. Okay? I press, parang sabi at tina-challenge ko yung sarili ko. I will never give up. Kasi bakit? Paul was able to press towards the goal. Sabi niya, minomotivate ko, may intensity ako. Kasi I am pressing myself toward the goal. Bakit? Because he had focused one thing. Babalik kayo ulit sa una. One thing. Isa lang ang priority ko. Ito yung main priority ng buhay ko. Ito yun. It focuses my priority. Pangalawa, important thing. Forward-looking mindset. Kaya sabi niya, forward to those things. Then pangatlo, I press. I motivate myself. I encourage myself. I inspire myself, mga kapatid, to press towards the goal. Kasi ito yung main priority ko eh. Doing one thing. And finally, focusing on Jesus as our prize brings us the ability to know where we are headed. It brings us to know, the ability to know where we are headed. Tignan natin ulit yung verse. Okay? I press towards the goal. Yan yung pang-apat. One thing I do, forward to those things which are ahead. I press, pang-apat, towards the goal. Yun. Kasi nilulook forward niya na eh. Alam mo na kung ano yung where you are heading. Pagka magjo-journey ka, pagka maglalakbay ka, di ba alam mo na saan ako pupunta? Doon ako pupunta. Then you make a plan. Dito ako dadaan. Dito ako dadaan para madali ako makapunta ron. Iiwasan ko ito kasi delikado tong road na to. Dito ako. Yan yung may priority ka. Paano to madadaanan natin? Hindi tayo mag-stop over dyan. Ang priority natin, makarating tayo on time doon sa pupuntahan natin. Forget those things na pagdadaanan natin. Pagbalik na lang natin, saka tayo mag-stop over. Ang importante, makapunta muna tayo doon. Nakukuha natin? Goal. Yung word na goal, okay mga kapatid, sa English, sa Greek word, yung goal na yan is the foundation of our English word scope. Parang yung, like the scope, yung ano bang tawag doon? Yung di ba pag meron yung tina-target, yung merong scope, yung, ano sa Tagalog yung scope, yung sinisilip sa barel. Di ba sa gitna nun, merong cross sa gitna? Yun, yung goal natin, parang yung scope natin, itinatapat natin dun sa goal natin na yun. Like that scope on a gun or on a rifle. So, focus enables us to set our goals and priorities in the center. Pag nakafocus tayo, may goal tayo, ini-aim mo, tinatapat mo yung scope na yun dun sa tatargetin mo. Hindi mo itatapat sa iba. It allows us to know where we are going and how we are going to get there. Halimbawa, medyo may tatargeting ka yung bunga ng buko. Nandito ka sa bandang kaliwa, sa bandang kanan. Hindi mo makita, hindi ka magkaroon ng clear shot kasi nakaharang yung dahon. Dililipat ka ngayon ng pwesto. Eto, kitang-kita ko na. Yan ang ibig sabihin nun mga kapatid. It gives us the ability to know where we are headed. One thing we do, we press towards the goal. Yung goal, yun yung goal natin talaga. So, ibig sabihin, focus is seeing Jesus as our prize. That He is the source of what?
successful living. Gusto natin maging matagumpay sa ating paglilingkod. Gusto nating maging matagumpay sa family natin. Focus tayo that Jesus is our prize. Why? When we make it as a lifestyle, it helps us to begin our task every day. It helps us to end our day na hindi na bago ang focus natin. Tanungin natin yung sarili natin. Nandito na ako sa morning devotion family. Ano ang goal ko rito? Isa lang ang goal natin. Reach people, unite them with the church. Abutin ang mga tao para sila'y makakilala sa Panginoon Diyos. Magpalakasan, lumalim sa pananampalataya. Go deeper in our spiritual growth. Now that question for us is this. What is your goal that you are striving right now? What is in the center of your scope? Church, when we begin to focus on Jesus Christ alone, we can find that He will put our priorities in order. Ito ang mararanasan ninyo. Sulat nyo to ha. When we focus on Jesus Christ, we will learn that Jesus Christ will put our priorities in order. He will give us a forward look. He will bring a new passion to our lives. And He will let us clearly see the end from the beginning. Yes, we can find Jesus here in the book of Philippians. He is our prize. Jesus alone should be the center of our scope. Jesus Christ should be the center of our life. Anong lesson sa atin? Keep your life in focus by seeing Jesus Christ as your prize. Hindi ko napapansinin ito. Forward lang ako. Kasi ang goal ko talaga, mayakap ko ang Panginoong Jesucristo one day. Yung mahawakan ko lang yung kamay ni Jesus Christ. Tapos pagpapasalamat ako kay Jesus, Lord, thank you for the strength that you have given me. Thank you for your guidance to me, Lord, habang nandun ako sa lupa. Dami kong pinagdaanan, Lord, pero ikaw lang ang tinignan ko. Sabi ni Jesus Christ, well done, my faithful servant. Ang sarap nung ganun, ano? Lord, opo, tumambling po ako, Lord. Nagkamali po ako, Lord. Alam ko, I messed up, Father God. Pero Lord, hindi ko po pinalipas, Lord. Kasi, naalala kita. Hindi ko na pinatagal, Lord, kasi ikaw lang ang tinignan ko, Lord. Nag-focus lang ako sa iyo, eh. Sabi ni Lord, very good. Lord, kahit hirap na ako nun, Lord. Alam mo ba, feeling ko, Lord, parang nag-iisa na lang ako. Parang hindi ko alam, Lord, kung paano ko pa itutuloy yung ministry ko. Kung paano gagawin ko sa pamilya ko. Kung anong gagawin ko sa asawa ko. Pero alam mo, Lord, nung nabasa ko yung letter ni Paul, ano yun, anak? Philippians 4:13. Nakalagay po dun, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, naiyak po ako, Lord. Pinalakas niyo ako dun, Panginoon. Pinalakas niyo po ako dun, nakayanan ko, Lord. Kaya ito po ako ngayon, Lord. Tuwan-tuwa ako, kaharap ko kayo, Lord. Tuwan-tuwa po ako, Lord. Sabi ni Lord, very good. Well done, my faithful servant. Being a Christian is not a privileged life. Being a Christian is living an impossible life. Kasi hindi yung lakas natin, kundi lakas ni Kristo. Kaya alam nyo, tayo mga Christian, gagayahin din natin si Paul. Pag naging personal sa atin, ang relationship talaga natin kay Jesus, nakafocus talaga tayo kay Jesus Christ. Alam mo, sasabihin natin, kagaya ni Paul, Philippians 1:21, as we end. For me, to live is Christ, and to die is gain. Yung pamumuhay natin dito, yung pamumuhay ni Jesus Christ, yung suffering niya, sige lang, to live is Christ. Disappointment, discouragement,
humiliation, sige lang. Nalampasan nga ni Jesus Christ yun eh. Gusto ko kasi, pag akyat ko sa langit, pag harap ko kay Jesus Christ, tatapikin ako ni Jesus Christ, sasabihin niya sa akin ulit, well done, my faithful servant. Yung excited tayo makita si Jesus Christ. Kasi sa atin, ang kamatayan ay kapakinabangan. Ang kamatayan ay kapakinabangan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat. Napakabuti mo sa buhay namin. Tunay, Panginoon, na ang biyaya mo'y sapat at ikaw ay dakila sa aming buhay. We give thanks to you, Father God, kasi araw-araw pinalalakas mo kami. We give thanks to you, God, kasi araw-araw nire-remind mo kami. At yung pagmamahal mo, Lord, ramdam na ramdam namin every day. Ano man ang pagdaanan namin, we believe that we are partakers of your sufferings. Kasi sumusunod kami sa iyo, Panginoon. Alam namin hindi madali ang pinagdaanan mo. But because of your love, because of your humility and submission to the Father, you were able to overcome all of those things. At dahil nagsasubmit kami sa iyo, Panginoon, sumusunod kami. Handa kami, Panginoon, ano man ang aming harapin. But we press towards the goal. Salamat, Lord. We give you all the glory at sinagot mo na, Panginoon, ang aming mga panalangin dito sa morning devotion. Praise you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ako rin po na-inspire sa message natin ngayon. And I hope it gives inspiration to all of us. Do one thing, looking forward to the ultimate prize, and that is Jesus Christ. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, focus is the key to successful living. Focus lang tayo kay Jesus. At wag na wag kakalimutan, we are indeed blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of